Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing, katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! 27 ng Abril, Huwebes, eto hong nag-iisang sumbungan na pinalalakas ho namin, lalong pinatitibay ho namin kung pag-uusapan ho yung mga naapit na naagrabyado. Well, kabilang ho yung mga Pinoy overseas, natutulungan din ho natin. At saka ho yung mga tumututok saan, good morning, good evening ho sa inyo, good morning sa ibang bansa. Live stream ho tayo sa Visayas at Mindanao, mayang buntag, Lex. Oo, mayang gabi. Mayang gabi. Mayang gabi, kanina yung tanan. Oy, marami ho tayo nakahanda. Tutulungan ho natin yung mga kababayan po natin, mga OFW. Antabay lamang kayo. Yan po'y siksik na mga detalye ho'y ibabahagi ho namin dito sa Kilos Pronto. Okay, bago yan, dito muna tayo. Diretso na ho tayo. Sino kaya nag-uudyok sa pahayagang New York Times? Dahil ganun na lamang ang galit nito at hinihikayat pang buong mundo na magsanib puwersa laban sa Pangulo natin si Pangulong Rodrigo Duterte sa editorial ng New York Times. Dapat raw tuldukan ni President Rudy. Sa mga pinagagawa nito, sapat na raw ang mga ebidensya para panagutin ng Pangulo damay ang Pilipinas. Mga ka-KP, sino kaya itong bubwit na bumubulong o nagbabay sa New York Times para dumakdak ng ganito? Ito yung sinasabi ko, Ben, na hindi ho yung mga reporter ng New York Times ang pumupunta ho dito sa Pilipinas at tinitingnan kung ano ba talaga hong kondisyon ng ating pong bayan. Meron pong nagsusulsul ho dyan. Tama. At meron ho nagbibigay ng impormasyon, maling impormasyon, yun, to be clear, maling impormasyon, kaya ho, yung mga tao sa New York Times, yun na naman sila, gawa naman rin sila ng gawa. Tama, definitely, Alex. Editorial pa. Well, pag sinabing editorial, talagang opinion ho yan. Hindi ho factual yan. Ang problema, sinasabi natin, may mga kasamaan din ho kami sa media na kung sinasabi ho natin, pabor ho sila dun sa dilaw na kuminsan, for whatever reason, siguro, yun hong type nila. Kaya lang mga boss, parang pinahihiya hong bansa ho natin Talagang ginugulo Parang ang mangyayari kung ganito hong gulo na mismo na ho yung ibang mga liberal na nagsasabi para mag-focus na tayo for wala pa ho isang taon si President Duterte. Abay, eto na, binabakbakan na ho nila. So ano ho mangyayari doon? Gusto ho nila ng gulo. Sabi nga natin, sino kayong bubwit? Meron ho dyan, sa Amerika, kilalang kilala ho ninyo. Isa po siyang Pilipino. Pilipino ho siya. Oh, hindi pero, Pilipina? Pilipina ba? Baka si Lloyda. Ha? O baka kung sino man yan. Oo. Ay, baka meron kang ibang kilala. Iba rin yung sa akin. Parang Ben Lex. Oo. Biro lang. Well, anyway, kung sino ka man,
Yan. Dapat panindigan mo yung mga binubulong mo dyan sa New York Times at iba pang mga media dyan po sa Amerika. Dahil kanina sinagot na ni Pangulong Duterte kanina tinanong siya, ano po reaction ninyo dito po sa nilabas ng editorial ng New York Times? Sabi niya, itong New York Times nito, sabi niya, putak sila ng putak. Sila naman mismong may mga kasalanan sa mga pinagagawa nila dito sa ibang mga bansa. Ayun, yun ang sabi natin. Tingnan niyo ang editorial ng New York Times at editorial ng malaking dyaryo dyan, na kung sabay pangalan ay PDI, at yung mga editorial ng iba dyan, makikita niyo yung editorial, halos magka-align. Kapareho. Bahala na ho kayo, read between lines na lang ho kayo. Ayun, kung kayo po ay may mensahe or komento o saloobin po sa aming pong topic ngayon, ipadala ho yan sa aming pong Facebook page sa Kilos Pronto. Babasahin po natin yan bago matapos po ang ating pong programa. Ito ang pinalakas na sumbungan ng bayan sa primetime. Mainit na isyot, balitaan, investigahan, umpisa na. Isang GRO, walang awang pinaslang, nangyari sa biktima, halimaw lamang ang may gawa. Mundo ng mga kamag-anak halos magunaw. Dalaga, hindi inaasahan ang pagpanaw. Alamin sa Kilos Pronto. Ang mga batang paslit, hataw kahit tag-init, baliwala, tindi ng araw, makalubog lang sa tubig. Ang mga utoy, enjoy na enjoy kahit magpakakengkoy. Alamin sa Kilos Pronto. Huli sa akto, sasakyang overloaded sa Antipolo. Batas trapiko, baliwala sa mamang tsuper na nagmamaneho. Hataw lang ang loko. Alamin sa Kilos Pronto. Mga parak, naharap sa kasong hulidap. Sospek na tinukhang pumalag. Mga pulis sa San Mateo, maraming ipapaliwanag. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Mga ka-KP, kagabi, eksklusibo ang ipinalabas natin dito sa Kilos Pronto na reklamo ng dalawang residenteng biktima umano ng hulid up. Suspect dito, 7 pulis sa San Mateo Municipal Police Station. At ngayong gabi, patuloy natin pag-iimbestiga sa Kilos Pronto ang kasong kinasangkutan ng ilan sa ating mga kapulisan sa San Mateo, Rizal. Pinulabog ng isang katok ang bahay na mag-asawang sina Lani at Kiko La Chica. Niloban at dinakip daw sila ng 7 pulis ng San Mateo Rizal. Kinulong sa compact at kinikilan kapalit ng kanilang kalayaan. Sabi ng pulis, maghanap ka ng 20 mil. Palalabasin ka namin. Maghanap ka ng 20 mil para yung asawa mo makalabas din. Ang umunoy panguhulidap na iparating kay Mayor Cristina Diaz ng San Mateo Rizal at nakarating sa National Police Commission o NAPOLCOM. Rumisponde ang tropa ni Mayora sa kinaroroonan ng mga inireklamong parak. Pero tanging mga pares na lamang ng mga tsinelas ang kanilang naabutan. Nang suri ng Kilos Pronto ang CCTV malapit sa compact, nagpulasan habang nakayapak ang mga parak nang matimbrihan silang dumating ang alkalde. Wala, nung sinabi ko, sir, bawal naman tayo pumasok. Oo. Wala, tuloy-tuloy na eh. Hanep, estilong animoy mga dagang nagsipagtago sa lungga. Tapos tinanong sila nung guard kung bakit kayo nagtatakbuhan dito. Ang sagot nila, huwag kayong maingay kasi may tinataguan lang kami. Nagtaka yung guard kung bakit sila mga nakayapak. Yun, hanggang sa pagkaalis ni Mayor, saka lang nila dinala sa munisipyo yung asawa ko. Nang November 16 ng gabi. Ika nga nila, when the cat is away, the mice will play. Kaya na makaalis ang tropa ni Mayora sa compact, saka lamang daw ipinasuri ng mga pulis si Kiko sa ospital at crime lab para sa medical examination at drug test ng gabing iyon. Bagamat nagpositibo sa paggamit ng shabu, hindi pa rin ito dahilan para kikilan mo ang isang drug suspect. Ang tawag dito, hold up. May proseso yung conduct ng bypass operation. Una-una, titingnan muna natin yung tulak o yung pusher kung talagang nasa listahan ba siya. Kung talagang pusher ba siya. At the same time,
Doon pa lang sa negosasyon, through text or through pag-uusap, magkakaalaman na ngayon kung ano yung transaction natin. Operations, pre-ops na tinatawag, pre-operation report, na kung saan ino-note yun ng head of office or yung authorized representative, tapos ang mag-a-apply ng pre-ops should be the team leader nung team na magkakandak ng buy-bust operation. So pag nakagawa na ng pre-ops ngayon, i-coordinate ngayon yon. Pwede kang time on target na habang nagtatransact sila, pwede mo i-coordinate, or pwedeng prior dun sa operation. I-coordinate sa PIDEA. Sa verifikasyon ng kilos pronto sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Region 4A, kumpirmadong nagkaroon ng koordinasyon ang San Mateo PNP para isagawa ang buy-bust operation. Pero sa sinumpaang salaysay ng mga kasawang Lanit Kiko, salungat ito sa mga oras, petsa at lugar na mga pangyayaring isinulat sa spot report ng San Mateo PNP. Gate ni Kiko, alas 10 pa lamang ng gabi noong November 15, 2016. Pinasok na raw sila sa bahay at tinangay ng 7 pulis. Kinulong daw siya na mahigit 8 oras sa compact. Pero base sa police report, dinakip nila si Kiko pasado alas 2 na madaling araw noong November 16, 2016 sa labas ng bahay matapos silang makipagtransaksyon umano kay Kiko para sa isang buy-bust operation. At hindi 7, kung hindi 2 pulis lamang daw ang umaresto kay Kiko, sina PO1 Christopher Escaide bilang posture buyer at PO1 Jason Libayan bilang arresting officer. Matapos ang buy-bust operation, tanging kagawad lamang ng barangay Banaba ang present sa inventaryo. Walang representante mula sa media at Department of Justice. Pwede kang mag-inventory ngayon, kailangan magkaroon ka ng photograph at inventory marking. Kasama ang unang-una is dapat parating na andon ang elected public official. Tapos, ang kasama naman doon, it's either pwedeng media or pwedeng representative from Department of Justice or sa yung National Prosecution Service. Dapat na andun yung mga witnesses na yon. Doon ikakandak yung inventory doon sa lugar na yon kung saan siya nahuli. At base pa sa salaysay ng mga pulis, sumunod daw sila sa tamang proseso. Agad nilang dinala si Kiko sa ospital at crime lab para sa medical examination at drug test. Na-inquest at kinasuhan siya ng pagbebenta at pagdadala ng illegal na droga matapos daw masamsam sa kanya ang 3 sachet ng hininalang shabu. Pero ang kasong isinampa sa kanya, maring itinanggi ni Kiko. Kung talaga hindi siya nahuli sa buy-bust, ibig sabihin wala siyang droga or wala siyang ebidensya. Kung wala kang droga at kinandakan ka ng buy-bust, ibig sabihin, saan galing yung droga mo? So, ang pwedeng kaso doon is pinlantingan mo siya ng droga, and that is under Section 29, planting of drug evidence. Sa kasulukuyan, nakapiit pa rin si Kiko sa San Mateo Municipal Jail dahil sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Habang ang mga pulis na sangkot sa anomalyang ipinupukol sa kanila ng kampo ni Kiko at ni Mayora Diaz, pansamantalang sinibak sa kanilang pwesto sa San Mateo Rizal. Ang kasong tulad nito, kung saan sinasamantala ng ibang kapulisan ang mga oras bago pumatak ang taning para inquest ang isang sospek sa droga at isinasagawa ang pangingikil o pambabargain sa mga sospek para sumuka ng pera at hindi tuluyang makasuhan, hindi na bago sa bitag. Kaya naman, ang pamunuan ng Philippine National Police hindi titigil hanggat hindi nalilinis ang kanilang hanay at tuluyang alisin ang mga pulis na nagbibigay butas sa ating batas. Ito, bibigyan ho tayo ng, bigyan diin ho natin ng mga ang nangyari dito sa kasong ito. Una mga boss, yung Provincial Police Office, sinibak daw po itong mga putok sa buhong 7 pulis na to ng San Mateo sa pwesto. Dawit ang kanilang chief na si Colonel Noel Ponoliera. Okay? Kinasuhan ng grave misconduct and grave neglect of duty sa Napolcom. Kaya lang mga boss, sa mga ganitong klaseng sumbong, wag ho kayong matinag. Wag ho kayong matakot. Lumapit ho kayo sa kilos pronto. Lumapit ho kayo rito.
Kami ho, sinisiguro ho namin ang mali ay mali, ang tama ay tama. Hindi ho kami papabor sa mga ganung klaseng kalokohan. Yung tukhang, kinukulain ho nila ng kumbaga pangungotong. Yung ginawa ho ng 7 pulis niyan, katarantaduhan. Nakita niyo naman ho kanina. Kahit na ho si General Bato magagalit kahit na si President Duterte. Salamat naman yung tiwala ho ng iba sa NAPOLCOM na nilapit ho sa amin. Meron hong iba, parang ayaw pa Makinig kayo. Hindi kami maging kasangkapan na pagtakpan kayo, ibig sabihin na dahil kami nasa Channel 4, kami tatahimik lang. Mga putok sa buhong pendeho kay mga loko-loko kami 7 pulis. Yan ang sinapit nyo. Aabangan pa namin to. Full episode nito, tsaka additional action pa sa bitag ho sa episode. Oo, kailangan may managot dito, Ben, no? O dito naman tayo, dako tayo sa reklamong personal pong inilapit sa atin dito po sa Kilos Pronto. Nasa studio ngayon po si Evelyn Roselio, siya po'y may-ari po ng HLAH Gyra Company para ireklamo pong isang manager ng isa pong sikat na mall dyan sa Sukat, lungsod po ng Parañaque. Matapos daw kasing magakot nila Evelyn ng 19 na beses sa naturang mall ng basura, hindi raw sila binayaran ng manager na nagkakahalaga ho ng 47,500 pesos. Ang dahilan, naku, magugulat to kayo, wala raw silang maibigay na official receipt na para sa kanilang service fee. Okay, kausapin natin si Ma'am Evelyn. Ma'am Evelyn, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi po. Okay, tanong ko sa inyo, may proof ba ho kayo na yung service rendered ho ninyo, yung inyong pong paghakot ng basura, na-accomplish ho ninyo, ma'am? Na-accomplish na Okay, ano pong proof ho ninyo, ma'am? Meron po akong official receipt. Okay. So, meron kayong naipakita sa kanila na talagang nahakot lahat ng basura. At bakit itong sabi ho nila, yun lang ang rason, bakit daw hindi ko ibabayaran daw itong 47,000? Dahil po sa resibo? Ano po, bali nung una, bago kami naghakot, hinanapan nila kami ng official receipt. Okay. So, wala ako nun. Mangyari, nanghiram ako dun sa kakilala ko. Okay. In-approve naman nila. Okay. Hindi naman nila sinabi sa akin na kailangan pa ng DTI at saka BIR registration. Kasi kung sinabi nila, sa una pa lang, kung sinabi na nila yon, hindi na kayo maghakot. Yes. Hindi na kayo kinuha as as hauler. As hauler, no? Kumbaga, Tama. in-approve na nila yung official receipt. At the same time, ang sa akin naman rin, naibigay na ninyo yung serbisyo Naibigay Nagawa na na. ho ninyo Nagawa Kompleto na ho yun Ang problema, bakit hindi nagbabayad itong mall? Ano bang mall pa ito? Pwede ba natin SM Sukat po. SM Sukat. Okay, siguro. Nasa linya na ba itong tinatawagan natin yung nireklamong manager dito pong SM Sukat, no? Okay. Ganun lang ba ang halaga? No, 47,000 lang po ba? Wala na ho ibang 47,500 po. 47,500. Okay. So ngayon po, hindi kayo pinapansin ngayon po ng SM? Tawag po ako ng tawag, hindi nila sinasagot. Nako. Kompleto na ho kayong nagawa na nga ho ninyo Nagawa na paghahapon. po namin. Kayo bang first time ba ho ninyo nakipag-negotiate po sa kanila para dito po sa service na inyong pong gagawin? O matagal na ho kayong kilala nila? First time po. First time pa lamang. And with that, kayo na may tumupad at nakompleto na ninyo, no? Nakompleto Na-accomplish na ninyo. Di ba Ben, parang para sa akin, kung ikaw ay nakapagbigay na ng serbisyo, dapat ho ninyong bayaran. Tama. Di ba? Pero meron akong katanungan lang, mama, no? Bakit hinahanapan kayo ng official receipt? Wala kayong official receipt sa BIR? Parang wala pa kayo noon. Wala pa po. Okay. Hindi, pero inaayos ko po. Ginaayos niyo. Okay, pero pumayag sila noon basta't magpagamit kayo ng ibang resibo. Opo. Abay, parang tinuruan kayo gumawa ng illegal. Sila noon. Kasi hindi illegal yun. Ngayon, hinanapan kayo ng DTI. Wala ba kayong business o wala ba kayong parang permit sa Meron DTI? pa akong DTI. DTI. Okay. Pero hindi pa kompleto yung ibang Hindi requirements kompleto. ko. So, Hindi alam ba kompleto. nila ang sitwasyon mo or talagang pinahakot ka? Kasi kailangan kasi sir ma-pull out yung mga basura O, kaya okay, po, ganito. magsasagan. Alam ko ang Shoe Mart, hindi naman manggagancho, ano? Dahil Shoe Mart, diretsuhin na natin. Kung nakikinig kayo sa Shoe Mart, pag mayroong mga contractor kayong kinuha, alamin niyo na muna kung may problema ang kanilang sinasabing lisensya or kanilang permit o whatever kung sa DTI at saka mga resibo. Huwag niyong pinagtatrabaho niyo agad pagkatapos ngayon nagkakaroon ng problema. Pero Lex, tama ka. Masakit naman yung para sa kanila na nagawa na nila pagkatapos ngayon magiging dahilan ay wala ka kasing official receipts, which is tama rin naman dahil Gagawin nilang technicalities. Oo. Tapos sasabihin, ala ka pa, hindi ka pa. Although ikaw naman sabi mo, willing ka tapusin. Siguro, ang magagawa natin, kumpletuhin mo muna ngayon yan. Ano? Alam ko, kailangan mo ng pera, kaya lang, para wag ka ma-technical.
Sakaling makumpleto mo na yan, siguro pwede nating iapila. At alam ko naman ang Shumart hindi manggagancho. Mapanglamang lang. Iba yon, mapanglamang manggagancho. Kung makakalamang sila, tulad nito, nilamangan kanila eh. Kung nanunood sila sa atin, hindi paninira to, kung nakikinig sa Shumart, eh, ganun lang ating gagawin. Ayaw makipag-usap nung sinasabi, yung manager na yun, nahihiya. Siguro, for whatever reasons, bawal din sa kanila. Kaya lang, ang panawagan natin, una, kung nanunood kayo ngayon, Shumart, at sila hoy pumunta sa amin, ito ba sa sukat? Sukat. Okay, sukat, Shumart, makinig kayo. O kung sino man sa inyo dyan. May problema rito, lumapit sa amin. Pwede bang pakiayos na lang, makikipagtulungan kami, kawawa naman yung pobre, gusto mo lang maningil, nagawa niyo yung serbisyo. Tama si Alex, sabi mo, technicality lang, iti-technical nyo dahil wala pa siyang resibo sa BIR, pwede naman i-process din yun eh. Konsiderasyon naman. Pagkatapos kung ano man yung kakulangan doon sa DTI, magagawa naman yon. Ang mahalaga, na pagserbisyohan kayo. Hindi yung, abay, gagamitin yung technicality. Oo. Ano ba pangalan ng manager? Anong pangalan ng manager? Mike po. Si Mike. Anong family name ni Mike? Yan lang po yung... Yun lang ang pakilala sa inyo. Ay, manager siya ng sukat, Shumart. Mike, ayusin mo to, Mike. Mahirap masira ang pangalan mo dito, Mike, na dahil lang dyan sa inyo na pagkasunduan, nagkasundo na pala kayo. Verbally siguro, no? Nagkasundo. Wala kayong pinirmahan na ano? Wala po. Wala kayong papel na pinirmahan. Pero, sa usapan ninyo, ayos na kayo doon sa serbisyong bibigay mo, di ba? Okay na. Problema lang, hinahanapan ka pa ng official receipt. Okay? Meron na pong official receipt, sir. Pero hiramin mo nga lang yun. Okay, sige. Okay, dito naman tayo, mabilisan ho to. At marami ho tayong gagawin. Kasama ho natin ngayon sa studio, isa ho siyang model. Siya ho'y 25 anyos ho na model. Siya ho'y umangkas sa motor, nakasama yung kaibigan niya si Casey. Tama ba? JC, si JC. Nabundol ho sila ng 11 ho ng Abril. At siya ho'y natilapo na pagising niya lang ho, nasa hospital na siya. Ngayon, nakaalap po ng impormasyon ho namin dito, isang Margo Antoinette Alonso raw nagda-drive noong kotse na nakabundol. As a matter of fact, nakuha ho ito ng ibang istasyon. Ang plaka ho na iwan nung sa lakas ng bundol, kaya yun ho naging ugat at naging natunton. Ito ho, nagkaroon ho sila ng sinasabing merong hong namamagitan. Yan ho, yung, ikaw ba yan o si Casey? Si JC? Ito. Ikaw yan, sa likod. Ano? Ito ho, yung kanyang inangkasan ng motor, galing ho sa trabaho sila, pauwi, doon sa may Quezon Ave, inareglo na. Ang problema ho rito, may umaareglo raw ho ng pangalan Dino, si IDG. Tinawagan ho natin. Daw nga nasa ASEAN o Summit. Security. Ngayon, sa atin ngayon, ang gusto ho natin mangyari dito kasi inaareglo siya at gusto raw 150, binababa sa 100. Pag magaganyang klaseng areglon. Kaya lang, gusto ho natin gawin, dediretso tayo dito sa isang investigador ata na sinasabi rito na ito ho, nadidistract ako sa mga signal mo eh. Yung police. Yung police na investigador. Sino bang investigador rito? SPO4, ano pangalan? Si SPO4, wala dito. Nemensyo. Si SPO4 Nemensyo. Yan, importante mga ganyan. Si SPO4 Chris Nemensyo, traffic camp Karinga sa Camp Karinga. Nandiyan na ba sa linya ngayon? Nandiyan na ba? Wala pa. Okay. Etong problema mga boss, ano? Kayo mga police, trabaho ninyo, mawalang galang lang kung nakikinig kayo, no? Pag kayo nakilos pronto, diretsohin namin kayo, no? Trabaho ninyo, isagawa yung sinasabing mga traffic accident report. Hindi nyo trabaho makialam at mamagitan at sulsulan yung sinasabing kung sino man partido or yung nakabangga or yung biktima. Nasa linya na ba? Nasa linya na. O nasa linya natin ngayon, sige, SPO Chris Nemenzo sa traffic ng Camp Karingal. Magandang gabi, SPO4 Chris Nemenzo. Yes sir, magandang gabi po. Chris, ako ho'y nagpapasalamat na ikay nasa linya ngayon, pero mabilisan lang. Nandito ho sa atin yung model na ito ho'y nagkaroon ng hit and run. Pero balita ko sa iyong traffic report na sinasabi ho nila, ikaw ray parang nagsusulsul doon ho sa nakabangga na si Margo na parang napakataas daw ho ng 100 something. Totoo ba ito, Chris? Sir, hindi po ako ang ano niyan, sir. Ang sinasabi po nilang pulis, yung sinasabi nilang taga CIDG na... Si Dino.
Oo, yun daw po, sir. Kasi yan, sir, pinano-over lang sa akin yan immediately nung matanggap ko. Pinalo up ko kagad, sir. Ang initial investigator niyan, sir, is... Okay, Chris, para mabilis ang Chris. Kailangan namin ng tulong mo, alang-alang sa biktima na ibibigay mo lahat na detalye. Kami ho'y sa Kilos Pronto, pupunta riyan sa inyong tanggapan sa ngalan nitong sinasabing hustisyang hinihingi nitong pobreng biktima na angkas kasi yung driver ng motor binayaran nila pero ito binabarat. Ako'y misteryoso sa akin kung sino man yung dinong CIDG na mamagitan na hindi trabaho para mamagitan bagkus ipadiretso pa kausapin yung nakabangga at yung nabangga. Tama ho ba? Yes, sir. Ayun. Ngayon, pakisabi kay Dino, Chris, pakisabi kay Dino, pumasok na ang Kilos Pronto si Ben Tulfo at si Alex Santos sa programang ito sa PTV4 na gusto namin marisolba to. Ngayon, hindi kami makikialam kung paano yung bayaran basta sa amin mag-usap dahil tumatago yung nakabangga na si Margo. Ang gusto namin yung si Margo kausapin mismo ang biktima. Kung kinakailan itong biktima, may representanteng attorney. O di naman kami pwede kami tumayo, basta wag humadihado. Ang trabaho mo, Chris, ibigay sa amin ang mga detalye niyan, ilutang tong si Dino, kung sino man tong CIDG na to, dahil wala siyang, kung sino man to, wala siyang karapatan makisawsaw, makialam sa mga disgrasyang ganito. Pwede mo bang sabihin kay Dino yan, hinahunting na siya ni Ben Tulfo? Yes, sir. Alam ko na po at pinalo up ko na po kanina yan, sir. At okay, very good. Pauuwi ko lang, sir. Alright. Chris, ganito lang, Chris. Chris, tulungan natin, Chris. Alam ko na makikipagtulungan ka na importante naman ito. Kung makipag-areglo naman at willing makipag-areglo ng biktima, hayaan na natin sila. Ang ayaw lang natin, Chris, nagtatago sa pantalo ni Dino itong si Margo at yung nakabangga, iniiwan sila. Hindi naman siguro tama yun. Kay investigador ka. Do you agree with that? Yes, sir. Kaya po, sir, yan ang pinalo up ko kagad. Ayan. Sir. At na-establish ko na, sir, yung kompletong identity. Ayun! Binigyan ko sila ng notice of investigation. Bukas po ng umaga. Yan. Pupunta po sila sa aming opisina. Alright. Chris, ganito, Chris. Sandali lang, Chris. Sandali lang. Para mabilisan to, sasamahan namin ang biktima at yung team ho ng Kilos Pronto. Para nang sa ganun, madokumento lang namin na hindi matihado yung pobreng biktima dahil lumalapit kung kani-kanino. Mabuti nandyan ka, Chris. Ako'y nagpapasalamat sa iyo na hindi pala ikaw. Alam mo naman, kami pagdating ko sa Camp Karingal, katsoka namin kayo dyan. Wala kaming problema, ha? Pakitulong na lang, Chris, ha? Magpapadala kami ng tao, Chris, ha? Yes, sir. Bukas ng alas 11, sir, po, isinet. Okay, sir. Chris, alas 10 pa lang, nandyan na kami, Chris, ha? Yes, sir. Thank you, Chris. Thank you. Okay ba sa iyo? Okay po. Problema sa iyo. Ngayon, lumilinaw na sa iyo. Sa makatuwid, si SPO4, hindi naman talaga namagitan. Investigator siya. Ngayon, si Dino na mukhang totoo na talagang si IDG kasi naka-assign sa ASEAN. So, bukas na bukas, alas 10 pa lang, sasamahan ka na namin para makita nila na seryoso para ikay mabigyan ng hustisya na kung kinakailangan makipag-areglo ka, wala kaming pakialam. Kung gusto mo magdemanda, tatayo rin kami, kinakailangan mo ng attorney. Kasi kuminsan, mga tao, para maobligang magbayad, kinakailangan magsampa ka ng demandang kasong kriminal. Pero kung makipag-areglo ka, labas na kami roon. Okay ba sa iyo? O, bukas na bukas, okay? Sige po. Ayun. Maraming salamat po. Alright. At least na ano natin yung maskara ho ng pulis na yon na namamagitan. Okay. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child.
nagbabalik po ang Kilos Pronto. Nagluluksa ho ang pamilya ng isa pong Guest Relation Officer o GRO dyan ho sa Malate, Maynila dahil po sa kanya pong sinapit. Pinatay kasi ho ito at nakita na lamang pong natagpuan ang kanya pong bangkay sa loob mismo ho ng kanyang apartment. Sino ang suspect at ano pong motibo? Panoorin po natin. Sa kuha ng CCTV na ito, buhay na buhay pa ang 27 anyos na Guest Relation Officer o GRO na si Eunice Espinosa nang ihatid siya ng kanyang katrabaho sa inuupahang bahay sa Manila. Makalipas lamang isang oras, wala ng buhay at naliligo sa sariling dugo nang natagpuan si Eunice sa loob ng apartment. No'y tinatawagan pa siya sa cellphone ng kanyang kapatid. Mornings, may nag-chat sa akin, friend niya. Sabi ano daw, may nangyari sa ate mo, chat mo ako, eto number ko, text mo ako. Kinabahan na ako. Tapos nag-text sa akin yung kapatid ko. Sabi ng kapatid ko na, ate, tawagan mo nga si Ate Eunice. Kasi sabi ng boyfriend niya, patay na daw siya. Tapos tinawagan ko, nag-ring. Imposibleng patay na to, hindi ako naniniwala. Tapos nag-ring siya, may sumagot, lalaki. Sabi, hello, sabi ko, sino to? Sabi ko, kapatid to nung may-ari ng phone, sino po kayo? Tapos sabi niya, hindi mo ba alam nangyari sa kapatid mo? Na-hijack yung bahay niya. Sabi ko, ha? Tapos napahagulgol na ako. Yung pag-akit namin doon sa second floor, nakabukas na yung pinto. Pagsilip namin doon sa unit, ngayon nga, nakita muna namin maraming dito. Ngayon, pumasok kami ngayon, nakita na namin yung babae, marami ano. May nawawala yung pera nung victim natin at saka yung ladies watch nung roommate nung victim natin. Sa sahig ng kusina, nakahandusay si Eunice. Iniwan ng suspect sa lababo ang duguang kutsilyong ginamit sa pagpatay sa kanya. Sa autopsy report, nagtamo ng 27 tama na saksak sa leeg at tagiliran si Eunice. Nagsagawa ng malalimang investigasyon ng Homicide Section ng Manila Police District sa kaso ni Eunice. Sa nakuhang kopya ng CCTV sa lugar, sapul ang isang lalaking duguan habang kumakaripas ng takbo palayo sa crime scene. Tinatayang ito ang mga sandaling na-diskubring patay na ang biktima. Patuloy pa rin tinututukan ng NPD at Crime Desk ang pagkakakilanlan ng suspect at tunay na motibo sa krimen. Sa ngayon, tinitingnang anggulo ang pagnanakaw dahil sa mga nawawalang gamit ng biktima. Ang trahedyang ito, isang malaking dagok sa mga naulila ni Eunice dahil siya ang breadwinner ng pamilya. Sobrang saklap. Alam mo yung parang binagsakan ka ng, parang bumagsak sa'yo yung mundo. Parang pinipikan niya parang dinurog ka niya. Ganon. Kasi, alam mo yun, sobrang bait ng tao na yun. Tapos, ganon yung pagkamatay niya. Okay, puno ho tayo ngayon. Mabilisan ang public service ho natin. Sa studio ho natin si Melody Marzal at si Gloria Bansil. Magtiyahin ho to. Si Melody ho at ang kanyang kapatid, isang DH ho, sa Saudi, si Aubrey. Ngayon, at ang kanyang tiyahin din si Gloria Bansil ay humihingi ho ng saklola para mapauwi yung kanyang kapatid na si Aubrey ngayon. Alam nyo, si Aubrey umalis ho, papuntang Saudi noon. Sa pagkakaala na 3 tao lang sa isang pamilya pagtatrabaho at pagsisilbihan niya ho. No? Nangyari, pagdating ho doon sa kanyang pinagtrabaho, 100. Tapos pagdating ng weekend, hinihiram ho siya ng nanay pagsisilbi ng amo. Ang nakakaawa ho rito, pinakakain lang ho ng tinapay at mainit na tubig. Ngayon, kuminsan nanghihina na ho yung pobreng biktima. Para malaman ng sikmura, kinakain ho yung mga tira-tira na lang. Di ba pinapasahod? Kaya nandito ho sa atin, mabilisan na yung tiyahin, kayong nakakausap, malimit, ano? Opo. O huling pakausap ninyo, anong status ni Aubrey? Ang gusto nga niyang mangyayari, talagang gusto na po niyang umuwi, sir, agad. Okay. Opo. Okay, kasi sige. hinang-hina ng araw po siya. Okay. Ikaw, kaya lang nakausap mo rin. Kausap ko lang kanina. Opo. Alright. Kumusta naman daw si Aubrey? Okay naman daw po siya, kaso gusto na lang daw po. Gusto nang umuwi. Hindi naman siya sinasaktan, maliban lang na ayaw pakainin at tinitipid. Kaya kuminsan tira-tira ng kanyang amo, yun ang pinagtsatsaga na lang. Opo. Tinapay, tsaka mainit na tubig lang. Grabe, ano? Okay, para sa Kilos Prontong action na yan, sa linya natin ng telepono, sino si John Chavez, Welfare Officer ng Mayon International Trading Corporation, ahensya na nagpasok ko kay Aubrey. Andiyan na ba si John? John Chavez, magandang gabi sa iyo. Hello. John, si Ben Tulfo. Okay, good sir. evening, John. Kasama natin si Alex Santos at yung pamilya ho ni itong nagre-reklamo sa atin, si Marzan, ano?
Jan, ano hong magagawa natin kay Aubrey na talagang kawawa ho doon? Anong mabilisan magagawa ng bilang agency para mapauwi agad si Aubrey? Ay, actually sir, nung nag-send po kami ng letter na doon sa agency po namin sa Saudi, ngayon po actually ginagawa na po din yung kanyang exit, yung magiging exit visa niya para makauwi po ng Pilipinas. Alright. So actually yun na po yung inaayos ng agency, yung counterpart po namin doon sa Saudi, sir. Okay. Jan, just in case nahihirapan ka, again, tumawag ka agad sa amin para magawan ho natin na medyo papasok na rin ang OWA. Pero kung agency to, bibigyan ka namin ng pagkakataon as long as mabilisan ay mapauwi na natin si Audrey. Okay? Amaasa kami sa iyo dyan na makakatulong ka. Just in case, kami makikipagtulungan din sa inyo, ha? Yes po. Okay na sa iyo? Okay, John, thank you, ha? O, sa inyo, okay na sa inyo, ha? So, solve tayo roon. At least itong agency yung kikilos dito. Okay, back to back tayo. Dito naman tayo sa mag-inang si Corazon at si Abner Agulto. Okay, ito ho sa kanila, matatapos na ho sana ang kontrata ngayong May 19. Kaso ayaw pa uwi ng amo niyang siraulo sa Kuwait. Gago tong amo niya to eh. Ang gusto extend ng isang kontrata, kontrata para maibenta. Tumanggi si Rhea. Ang ginawa ho rito, kinulong at binugbog sa kwarto, tumakas papuntang embassy ng Abril 2. Kakalungkot dito ho, sarado ng agency sa Pinas. Ngayon, humihingi ho ng tulong sa atin. Titingnan ho natin kung ano magagawa. Ano dito sa atin. Kumusta bang huling pag-uusap ninyo? Kapatid, ikaw? Ano raw po, ang gusto na lang daw po niya, makauwi na lang po ng Pilipinas. Makauwi ng Pilipinas. Apo. Pero huling usapan ninyo, ados ng Abril. Ados po ng Abril. Simula noon, lost contact na kayo. Ikaw naman, Mami, kumusta naman, Nay? Nay, anong balita sa'yo? Ikaw parang malungkot ka kanina, umiiyak ka. Ano ba nangyari kanina? Wala naman po akong kasi sila lang ang may contact po eh. Okay. So ganito na lang, para magawa natin ng aksyon yan, ano? I-check natin para ma-rescue kung sila'y nandoon nga sa embahada. Apo. Kaya lang lost contact kayo, nangangamba kayo kung sa embahada. I-check natin, ano? Nandiyan na ba sa OWA natin kung sino, bakit? Wala. Okay, sige, ganito magagawa natin. Wala pang tinatawagan pa natin ng OWA, no? Ang mahirap dito, Ben, wala kasi yung agency, no? Okay, pero yes. Pero ang magagawa natin maganda, nasa embahada sila. Tumakas. Okay, so ilan sila doon? Dalawa po. O, mapapacheck natin ang pangalan sa OWA para nang sa ganon, manghihimasok na o gobyerno na yun eh. Sisiguraduhin natin na sila ay makabalik agad. Mas medyo nakahinga ako nung sinabi ninyo nasa embahada. Kasi pag sa embahada, shelter na yun eh. Hindi naman papabayaan yun. Ang magagawa ngayon ng OWA, tatawagan yung embahada, pa-check sila para mapauwi. Okay na ba sa iyo, Nay? Hindi ka nag-aalala? Gusto ko lang talagang mauwi ko eh. Hindi ako makatulog sa gabi. Hindi ako makakain. Lalo wala na silang contact ngayon. So, okay, sige. Di bale. Pero ikaw naman, yun ang pinakahuling contact ninyo. May text, wala. Nag-iisa po babae ko lang yun. Oo, alam mo namin nun. Pakiramdam mo ninyo ngayon, ma'am. Sige. Ganito, mama, no? Kung sakaling di ho natin makakontakt ngayon ng OWA dahil busy rin sila, pinangangako ho namin, gagawa ho kami ng paraan na makakontakt sa pamamagitan ng OWA. Mamaya, kukontakin natin. Kilala naman namin yung mga ibang mga welfare officer doon na para mapacheck sa embassy. Pag nandoon, gagawa na natin ng paraan para mapa-exit. Okay? Yun lang, ano? Ang ayaw lang natin ay yung bibenta. Opo, yun ang ikinabahan ko po eh. Kung ibenta sa iba eh. Hindi naman mangyayari yun. Yung agency, sarado na. Opo. Dito. Pero nasa embahada sila. Yun lang, medyo nakahinga ko ron. Okay? So, ganito lang muna. Relax na muna kayo. Makikipag-ugnayan na tayo sa OWA para mabili sa makauwi na sila. Ha? Okay ka na, Nay? Hindi ka nag-aalala? Hindi na po. Nakausap na kita. Okay. Kayo ba'y uuwi pa niyan sa anong probinsya? Baliwag po. Sa Baliwag po. O sige, di bale ha. Bukas na bukas, gagawa tayo ng paraan. Okay? Nasa linya na ba? Ngayon. Okay, nasa linya na ngayon natin si Josefino Torres. Siya ho'y Deputy Admin. Deputy Admin ng Sir Josefino, magandang gabi ho sa inyo. Sir Josefino, medyo nawala ata eh. Okay, andyan na ba? Okay. Nawawala. Siguro. Nawawala. Josefino, nandyan ba? Hello. Sir Josefino, magandang gabi. Mabilisan. Sir, meron hong lumapit ho sa amin na tumakas na raw ho na Pinay kasi gusto siyang ibenta ng kanyang amo, mag-finish contract na sinasaktan. Tumakbo sa embahada. Pwede ho ba natin magawa ng paraan para mapacheck ho yung subject ho rito na Pinay ho natin na nag-seek shelter ho sa embahada? Magagawan ho na ng paraan ho to?
Anong bansa po? Sa Kuwait. Sa Kuwait, sir. Kuwait, opo. Pwede po siyang pumunta doon. Meron tayo pong tinatawag natin center doon. Alright, pumunta nga sir sa embahada ay ngayon sa amin, sinisiguro lang ho namin, sir, na ito'y mapacheck para mapauwi kasi safe naman ho siguro pag napunta na sa embahada ho natin. Yun na nga po yung destination nila, mapauwi natin. Yan, sir. Po sa, Okay. Alright. Sir, pagkababa ho natin ng telepono, bibigay ho namin ng detalye. Pasensya na ho kayo na medyo gabi na ho, pero alang-alang lang ho doon sa ating i-rescue, sir, at with tulong ninyo, nagawa na lang ho natin ng paraan. Hindi na ho tayo katatagal sa telepono, pero alam ko naman lagi kayong tumutulong ho sa Kilos Pronto, sir. Sige po. Alright. So, pagbaba ng telepono, sir, may tatawag sa inyo staff para ibigay yung detalye. Parang sa ganun, may sagawa hong agaran at Kilos Prontong rescue ho. Sige po. Okay, sir? Ayun. Mabutit nakasagot pa rito si Dep Admin. Well, anyway, habulin natin to, Ito yung mga story ng totoong tao. 77 years old, Gordon Height, Olongapo, diabetes at hypertension. Nakaschedule operahan ng katarata pero hindi natuloy dahil mataas ang kanyang sugar at blood pressure. Ngayon, ang ginawa ho nila, ito lang ho, hindi ho yung medisina. Medyo may pagkahiwaga. Ito yung misteryo. Pero may sekreto na alaman. Sekreto nga ba? Sila nagsasabi, panoorin. September, magpapa-opera ako ng cataract. Sabi ng doktor, yung ophthalmologist, kailangan ko raw mag-clearance. Nakita mataas ang sugar ko at saka blood pressure. Mga 200 pa lang naman. Tapos ang blood pressure ko is 180. In-advisean ako na uminom ng mga ganong gamot, which hindi ko ginawa. Ang ginawa ko, uminom na lang ako ng Kings ng twice a day din. Ginaya ko na rin yung asawa ko for 1 whole week. Pagbalik ko ng Monday, bumaba ang blood pressure ko at saka sugar. Bumaba, kaya naoperahan ako that very day. IQ. Bata. Yung ano yun, 120 IQ. Oh. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, magbibigay po tayo ng ngiti sa ating pong mga labi, sa mga nanonood ngayon. Ang ating pong special po na segment ngayon po ipugay po. Marami sa ating mga babayan, lalo na po yung may mga kapansanan o may mga special na kondisyon ang nahihirapan po makahanap po ng kanila pong trabaho. Kung paano po tinutugunan ng isa pong cafe dito po sa lungsod ng Quezon, panoorin po natin.
Mapalad kung ituring ni Nanay Evelyn ang kanyang 25 anyos na anak na si Clarice sa pagkakaroon nito ng trabaho. To be a regular employee here, so that's parang sabi ko blessing kasi nga I didn't expect it. Hindi kasi kagaya ng ibang pangkaraniwang naghahanap buhay. Si Clarice ay isang PWA. Kabilang ang mga PWA o Persons with Autism sa kalagayan ng mga kababayan nating may special needs. Pero hindi lahat sa kanila ay nabibigyan ng pagkakataon katulad ni Clarice. Kadalasan nabubuli sila dahil meron silang pangangailangan na hindi pangkaraniwan. Kaya naman, upang harapin ang hamon na ito, binuksan ng pamilya Canoy ang Puzzle Cafe sa Libis, Quezon City. It was because of my brother, si Jose. He's 22 years old and he was diagnosed with autism at the age of 4. We wanted to make it his cafe. Makulay, maaliwalas, at sumasabay sa nauusong pang-millennial na trend ang disenyo. Pero ang Puzzle Cafe may natatangi palang sikreto. May mga kilala akong may special needs na nakakapagtrabaho na ngayon at yung mga trabaho nila pangkaraniwan din. Actually, it's not just autism, it's other special needs as well. Kung tatanungin ang pamilya Canoy kung bakit nila binuksan ang pinto ng Puzzle Cafe para sa mga empleyadong may special needs, I think sila talaga yung pinaka hindi na pagtutuunan ng pansin. Hindi pa ganun ka-open yung companies and businesses to hiring them. So we took it upon ourselves to open the kind of business that would potentially help them become more employable. It was rewarding na we found out this place na talagang eksakto sa kailangan ng daughter ko. Something na she will feel belong. Talagang thank you to Puzzle. Bukod kasi sa trabaho, nabigyan ng Puzzle Cafe ang mga empleyado nito ng bagong pag-asa sa buhay. Napatunayan nila na hindi hadlang ang kapansanan upang maging produktibo at higit na kapaki-pakinabang sa ating lipunan. Salamat naman, Lex, na may mga ganyang klaseng establishmento nagbibigay oportunidad. Pag-asa. Oportunidad, yes. Kasi ganoon eh. Anyway, eto na. Kakaibang Lunes ho ito, no? Tingnan nyo ho ang mga tao na to. Hindi ho sila binayaran. Kusa ho sila, talaga nagsasalita. May mga karamdaman ho to, pero iba. Pag nagkakaedad, tingnan nyo ho, and then, obserbahan nyo lang ho. Again, hindi ho ito medisina. Supplement. Naranasan ko na lang po yung July 7. Hindi po ako nakakalakad. Sumakit po yung mga binti ko po. Tapos pati yung likod ko sumakit din po. Hindi ko na makayanan kaya tumakbo ako ng hospital. Pinunan pa ako ng sugar. Nalaman nila na umabot ito ng 460. May lumapit sa akin, nagbigay ng isang King's Herbal upang akin pong inumin. Nung naranasan ko pong uminom ko na isang buwan ng King's Herbal, bumaba po yung sugar ko. Pati blood pressure ko po ay medyo bumaba na rin. Nawala yung pagkatabingin sa mata ko at sa bibig ko, luminaw ang paningin ko. Nakakilos na po ako ng maayos.
The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nababalik po ang Kilos Pronto. Alam nyo mga ka-KP, nung Lunes po, April 24, nang ipalabas natin dito, ang reklamo ho ng ilang concerned citizen, Ben, dyan sa Santa Catalina, Negros Oriental, hinggil po sa umalingasaw na backyard piggery sa naturang lugar. Kung matatandaan ho ninyo, malino na isinaad po ng Kilos Pronto na base sa reklamo, isang nagngangalang Evelyn Paguntalan ang itunuturo pong may-ari ng babuyan. Pero, nung makausap po ng Kilos Pronto, kami ni Ben at yung lingkod Alex Santos, si Barangay Chairwoman Monica Obrero, sinabi po niya na may kinalaman daw si Henry Teves, si Mayor Henry Teves sa naturang babuyan. Kaya naman, kahapon po, nagpadala ho. Ihisgot na rin para itong Bulgar yung pangalan. Ang tagian ng Henry Teves. Congressman Henry Teves. Kay Henry Teves. Okay, Henry Teves. Sus, kailakwani. O yun, binanggit kasi yung pangalan ho ni Mayor ng Bayawan City. Kahapon po nagpadala ho ng liham ang ina ho ni Mayor Henry Teves na si Zenaida Tita Bobot Teves at sinabi ho niyang walang kinalaman po ang kanyang anak dito at walang anumang impluensya ang kanyang anak sa inirereklamo pong babuyan. Sinabi po ni Ma'am Zenaida na dumaan po sa Bureau of Agricultural Statistics ang piggery at naaprubahan bilang backyard racer po. Kaya hindi daw ho sila kumuha ng permit o DNR clearance. At ito daw ho si Mayor Henry Teves po ay nagbabagandang loob pa doon po sa mga tao doon na tumulong para may pagkakitaan yung mga tao doon. Kaya nagulat daw ho to si Ma'am Zenaida, yung nanay ho ni Mayor Teves, kung bakit pa nadadamay dito yung kanya pong anak. Kahit naman siguro kung nadadamay, kung ganyan. Kaya lang, kung may reklamo na kapareho niyan, maganda ho talaga na nagre-respond ho kayo, nalalaman agad natin. Sa ganun, hindi ho kayo natatabla. Kami ho nagbibigay babala. Nagbibigay babala ho kami sa mga individual na mga dorobot mapagsamantala. May pangalan daw ho na Mark Jetro Pangan. Siya raw ho'y staff ng KP. Pag may mga tumatawag ho sa inyo, nasasabihin, taga-KP, staff kami ni Alex Santos sa KP o ni Ben Tulfo, huwag ho kayo magpapaniwala dyan. Mag-iingat ho kayo. Ang aming public service ho sa Kilos Pronto, libre. Wala hong bayad. Pumunta lang ho kayo, kami na hong tutulong. Pag may tumawag ho sa inyo at sasabihin, hihingi ng pera, dorobo ho yan. Sumbong nyo agad sa amin para ng ganon, mapatigil ho ang kanilang mga kalokohan. Mag-iingat ho kayo. At malinaw, Ben, wala kang email address na ginagamit. Malinaw po yun. Wala ho. Mag-iingat ho kayo. Programa ho ng Kilos Pronto, hindi ho kami nagpapabayad. Libre ho. Pag sino man lalapit sa inyo at hihingi ng pera, abay, luko-luko ho yan. Ito, lalo na Mike Jetro Pangan, isa raw, KP. At yung mga, kuminsan yung mga Tulfo Brothers na ginagamit ang pangalan namin, mag-iingat din ho kayo. Yun lang ho aming sasabihin sa ito, pahabol natin to, Ben. Happy birthday to Jerry Pongpong Sr. Mula po yan sa inyo pong anak na si Jerry Pongpong. Okay. Patuloy ho tutukan ng Kilos Pronto! At syempre, kung kayo po ay may reklamo, handa po kami tumanggap po dyan. See you tomorrow po. Higit sa sumbungan na aming pinalalakas, pinatitibay, imbestigahan at balitaan, dapat Kilos Pronto!